buhay sa magkahiwalay na pamamaril sa Pangasinan. Hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang dalawang biktima. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Kahahatid lang ni Eric Estrada sa kanyang anak sa eskwelahan nang pagbabarilin siya ng mga lalaking nakamotorsiklo sa barangay Mayombo sa Dagupan City. Ayon sa pulisya, nagkahabulan pa ang biktima at ang salarin sa lugar. Pero hindi raw tinantanan ng salarin ang biktima hanggang sa matiyak na patay na si Estrada. Kasama sa drug personalities natin, ang mga kakompetensiya sa negosyo, sila rin ang nagpapatayan mga tao. Hindi bababa sa 5 tama ng bala ang tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang ilang kaanak ng biktima, hindi raw alam ang motibo sa pamamaril. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga natin at hindi po tayo hinto ng pag-iimbestiga nito hanggat hindi po natin ma-identify at mabigyan ng katarungan ang mga biktima sa pagpatay nito. Sa bayan naman ng Asinggan, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 21 anyos na si Leonardo Taal. Matapos pagbabarilin sa barangay Toboy nitong Miyerkules, nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ayon sa pulisya, nakasakay ng motorsiklo ang biktima nang halangin siya ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaking sakay rin ng motorsiklo. Matapos ang pamamaril, tinangay ng mga salarin ang motorsiklong gamit ni Taal. Kasama raw si Taal sa drugs watch list ng pulisya. Baka nagkaunsihan sila kasi sa totoo lang mahal na ngayon ang drugs kasi wala nang supply. Pero ito talaga nito, we can attest na itong Leonardo Taal na to is known na poser sa drug user sa barangay nila. Aminado ang ina ng biktima na minsan nang nasangkot daw sa illegal na droga ang kanyang anak. Ilang araw na siyang may naghahanap sa kanya. Mga 2 lalaki daw. Kaya pinagsasabihan ko yung anak ko na wag alis ng alis para hindi nila makita. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas. Nakuryente at namatay ang isang lalaki sa Bayambang, Pangasinan matapos sumabit sa live wire ang tubo na gagawin daw sana nilang antena para sa koneksyon ng internet. Nadamay rin ang 2 niyang anak. Nagbabalik si CJ Turida ng GMA Dagupan. Ang tubong ito ang gagawin sanang antena ni Wilfredo Ignas at 2 niyang anak para law lumakas ang signal ng internet connection sa kanilang bahay sa Barangay Zone 7, Bayambang, Pangasinan. Nagtulong-tulong ang 3 mag-aama sa pag-aangat ng tubo. Pero sumabit ito sa isang live wire at nagkuryente ang 3. Agad binawian ng buhay si Wilfredo. Nasugatan naman ang 2 niyang anak na may mga edad 17 at 10. Pinagtulungan ng mag-ama yung tubo, medyo mabigat yung tubo. So tumumba. Accidentally tumumba doon sumabit doon sa wire. At yun, about, sabi ng mga lineman, about 13,000 volts daw yun. Ayon sa misis ng biktima, nasa loob siya ng bahay nang makarinig siya ng pagsabog. Para daw lumakas yung signal ng internet. Yun lang naman ang sinasabi niya sa akin kasi sinasaway ko siya, ayaw niyang pasaway. Paalala ng pulisya, kailangan ng iba yung pag-iingat para maiwasan ang mga ganitong uri ng disgrasya. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas.